sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling ngayon, lalong higit sa tulong at panalangin ng mahal na Ina at ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging karapat-dapat, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo, at sa gayon kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat na anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudiyo at ang mga Griego, ang alipin at ang malaya,
ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita sa Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Atin munang palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din ang ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin si Padre Pio. At nawa ang inyong mga intensyon ngayong umagang ito, lalong higit yung mga may karamdaman, mga may espesyal na inilalapit kayong kay Padre Pio, nawa umuwi kayong pinagpala. Amen. At nawa yan ang ating panalangin sa oras na ito, lalong higit talaga yung mga may sakit, kayo'y gumaling sa pagdurusa ng karamdamang inyong pinagdadaanan ngayon. May isang babae ang sumigaw habang si Jesus ay gumagawa ng mga himala. Nagulat siya sapagkat kita niyang si Jesus ay gumawa ng himala
kahapon kita niya na siya'y nagpalayas ng demonyo. Kaya sabi ng babae, napakaswerte, napakapalad ng iyong ina, no? Sapagkat kita ng babaeng ito ang ginagawa ni Jesus. Sabi, napakapalad ng iyong ina, napakapalad ng babaeng nagdala sa iyo sa sinapupunan. Ano? At marahil sa mga magulang natin, talagang ganun talaga kapag ang iyong anak ay nagiging successful sa kanyang buhay, nagiging mabuti ang takbo ng kanyang buhay, laging sinasabi ng mga tao, napakaswerte ng magulang ng batang ito. Ngunit, sabi ni Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Oo, ang mahal na berhen ay pinagpala. Ano? Siya'y pinagpala. Talagang siya'y dahil merong natatanging biyaya na ipinagkaloob ang Diyos sa kanya bilang ina ni Jesus, bilang ina ng Diyos. Sapagkat siya ay talagang inihanda ng Panginoong Diyos mula pa sa kanyang sinapupunan, ng kanyang ina hanggang sa siya'y isilang, talagang siya'y malinis na malinis. Kaya siya'y blessed na blessed. Pero sabi ni Jesus, mayroon pang isang tao, mayroon pang mga taong higit pa rin at siya'y tatawagin pa rin mapalad. Yung taong nakikinig sa Diyos at nagsasabuhay ng kanyang napakinggan. Mapalad ka. Hindi lang katulad ng mahal na ina na talagang ang Diyos siya'y hinirang, pinili, pinagkalooban ng biyaya. Pero kaya din nating sa ating sarili, hindi man tayo kailangang hirangin ng Diyos o piliin ng Diyos, kaya rin nating maging mapalad, maging maswerte, no? At maging mabiyaya ang ating buhay kung kung tayo ay makikinig sa Diyos at magsasagawa ng kanyang mga utos. Sa madaling sabi ay, yung iyong pinakikinggan, isa sa buhay mo. No? Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, talagang yan ang hamon sa tao. No? Kaya minsan talagang nagdadasal ka, Panginoon, bakit ang dami kong dinadaing sa iyo, pero parang hindi ako pagpalain. Parang ang layo ng mabuting palad sa akin, ng kapalaran, ng magandang kapalaran sa akin. Marahil ay, ang tanong ay ibabalik din sa iyo, tumutupad ka ba o nakikinig ka ba sa Panginoon? No? Kaya nga ang tao, napakahalaga ng pagtahimik. Kaya napakahalaga sa tao na pupunta ka sa isang lugar na ikaw ay makikipagniig sa Diyos. Na talagang pupunta ka sa isang banal na lugar para sa iyo, para ikay makipag-usap sa Panginoong Diyos. No? At mapagnilayan mo ang takbo ng buhay mo. Sa bagay, hindi yan magagawa ng tao kapag ang tao ay nasasanay sa kasalanan. Kung ikay nasasanay sa kasalanan, sa kasamaan ng buhay, hindi ka naman para tumahimik. No? Hindi ka naman para pumunta at magdasal. No? Dahil alam mo na ikaw ang iyong kaluluwa ay sinasanay mo nga sa kasalanan. No? Hindi ka para magsisi. Hindi ka para magbalik loob. Pero, at the same time, ikaw naman ay dumadasal, ikaw naman ay nahingi sa Diyos na ikipagpalain. Pero, ang sarili mo naman ay dinadala mo sa kasalanan. Tandaan natin, hindi pwede magsama at the same time ang sin at grace. Hindi pwedeng maglahok yan. Hindi pwedeng maglahok ang kasalanan at grasya. Kailangang umalis muna ang kasalanan para makapasok ang grasya sa iyo. Kung nandyan ang kasalanan, hindi pwedeng magsama yan at the same time. Hindi ka pwedeng ikaw ay makasalanan at the same time ikaw ay mabiyaya. Kaya, yun ang challenge sa tao na yung paalisin yung kasalanang iyan, yung mabuhay. Tingnan nyo kahapon, ang mabuting balita. Ang sabi ay,
ang masamang espiritu ay, kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, no? Kapag lumabas mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar, naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin ito sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagkabalik ay matatagpuan niyang malinis ang bahay, maayos at maayos. Kaya lalabas siya at maghahanap at muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalalagayan ng taong iyon. No? Kaya talagang ganyan ang challenge sa isang tao. Ano? Kailangang paalisin mo yung masasamang bisyo sa buhay mo. Kasalanan. Parang biyaya ng Diyos ay makapasok. Minsan ang problema, inalis mo na ang kasalanan mo, pinabayaan mo namang di mo pinapapasok ang biyaya ng Diyos sa iyo. Oo, nagbago ka. Nagbago ka na. Nagbait ka na. Pero anong ipinalit mo? Anong iniligay mo do sa inalisan ng masamang espiritu sa buhay mo? Babalik uli ang masamang espiritu at ang sabi niya ay magsasama siya ng 7 pang mas masama kaysa dati. Kaya yung taong dating nagbabago, muli mahuhulog sa mabibigat na tukso. Muli, sapagkat wala siyang ipinalit nung alisin niya ang kasalanan at siya'y magbago, hindi niya pinalitan. Anong ipapalit natin? Itong sinasabi ni Jesus ngayon, makinig sa Diyos. Makinig ka sa Diyos. Ang ipapalit mo na dyan, sa inalis mong yan, ay si Jesus na. Ang buhay na pag-ibig, ang buhay ng pagmamahal sa Diyos. Yan ang ipapalit mo para hindi maunahan muli ng masamang espiritu at baka bumalik uli sa iyo. Sabi ni Jesus, 7 masamang espiritu pa ang isasama nung dating umalis sa iyo. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, ganyang kahalaga ang pagdadasal ng tao. Ganyang kahalaga ang pagbabalik loob natin. Ano? Kaya sa isang tao, talagang mahalagang ikaw ay nagdadasal. Napakasimple ng ating buhay Katoliko, no? Talagang papasanin mo ang krus. Ikaw ay dadalhin mo ang bigat, ano? Sapagkat ang dulong ang tunga niya ay ang Diyos. Ikaw ay sisimba, kay mangungumunyon, kay mangungumpisal, kay gagawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Ano, ang takbo ng iyong kaluluwa ay magiging mabuti at huwag mong sasanayin ang iyong kaluluwa ay laging masama, no? Kaya nga nawa, yan ang inyong hilingin sa Panginoong Diyos, na naway lagi kang maging matatag at maging malakas. Pero dahil tayo'y tao, ang ating nature ay talaga'y mahina. Ang tawag natin ay laging tayong nakahapay sa kasalanan. Ang tawag natin concupiscence, yung inclination to sin. Talagang laging tayo nakaganto agad, kaya bagsak agad, no? Kaya mga minamahal, palakasin ninyo ang inyong espiritu sa pamagitan ng misa, Eucharistia. Si Jesus ang magpapatibay lagi sa atin. At yan ang inyong ipalit sa inyong kasalanang iyong pinagsisihan na si Jesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito ang pinapahinahanap mula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Inuming inihain sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkaberhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sagipin at palayain, kaya't siya ay kinalinga ng mahal na Berhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisan-isang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito'y aming paglalaya. Nabot ng pagkabagabag, ay mamanagan ka, hinirang natala na umaga. Kahit anuman ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Nihunos ng bigati at kadiliman ng gabi. Aliyah sa puso ninuma, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang tanglawan kami, aming ina. Sa kalangitan namin pita, naway maging hantungan, pinakamimiting kaharian. Aliyah sa puso inuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang ginigil.
Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Siya'y nakikinig sa bawat tinaig. Masin at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Dapatin mo na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi sa isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y tinayang maglandas, pag-asa'y muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi sa isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya pagtulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Kay Jesus. Manalig ka. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang paghahanda ng pambansang dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause
Sa darating na December 10, mayroon po tayong ipinagbebentang ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang mini-concert ni Mitoy Yonting at ng kanyang banda, gayon din ang iba't ibang natatanging mga awit kasama ang ilang pari ng Archdiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito, makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. Mayroon din pong available na tiket sa bandang likuran at kilid ng ating simbahan. Ikatlo, sa darating na January 8, 2025 ay magkakaroon ng First Capillo Golf Tournament, isang fundraising activity na naglalayong suportahan ang darating na espesyal na pagdiriwang ng pambansang dambana. Kaugnay nito, tayo ay maghahanap ng tournament partners o sponsors na makapagbibigay ng tulong pinansyal para sa nasabing programa. Mayroon mangyari pong makipag-ugnayan sa opisina ng pambansang dambana para sa inyong mga handog at detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagkatapos po ng banal na misa, isusunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating gulitain ang buhay na banal ng samparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tingnan ni Jesus ay namana sa Kanya ng singmata. 50 taon niyang dinala. Alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisan at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mong paalaala. O Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling na may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. panalangin ng pagkabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Inyo pong ilabas ang lahat ng inyong pababasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga langis, mga dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang pagyaon, di pa rin natatag. Pari na pong ialay ang mga bulaklak. Paglilingkod mo sa Panginoon Diyos, pagdaing namin at mga pagluhod. Batin namin lahat yung idinudulog. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat